Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, El Shaddai ang iyong pangalan. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na may gawa ng lahat ng bagay. Ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Ang Diyos na naroon sa lahat ng dako. Ang Diyos na patuloy na nagpuprovide sa lahat ng aming pangailangan. Kaya ikaw dapat, O Diyos, ikaw ang karapat dapat na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, sa araw na ito na kung saan muli kami makapag-basa iyo, makapag-awit, pakahandog ng mga awitin para sa iyo, Diyos. At ang hapong ito ay naangkin namin ay hapon ng katagumpayan ng aming buhay sa pamamagitan ng aming pakikinig ng iyong mabuting balita. Lobin mo, Diyos, na ang mensahe mo po sa amin sa hapong ito ay tumimo o maitanim ito sa aming mga puso at makita ito sa aming araw-araw na pamumuhay. Kaya Panginoon, ipagkatiwala namin ang lahat sa hapong ito at inaangkin na namin na kami ay pinagpala mo na, answered prayer na, at pinagaling mo na may sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So ang pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hanguin natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 2, talata 13 hanggang 25. Sa salitang Tagalog po ito ang babasahin, no? Sa inyo dyan, kung meron kayo mga Bisaya na Biblia, sige, basahin niyo po. So sabi dito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 2, talata 13 hanggang 25, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi na mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanya mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito, tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang may bibigay mo upang mapatunayan may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo lang sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya muling mabuhay, naalala ng kanyang mga lagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga kapatid ko sa Panginoon, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng mabuting balita. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin yung kakasong na palakpak. So, pwede na po kayo maupo sa biyaya o sa presensya ng ating Diyos. So, ang ating gibasa karon, ang ating pagbasa ay ang Sunday Gospel o Gospel sa darating na adlaw nga Domingo sa atong simbahang Katolika. So, ito po yung ating protocol sa aming mga preacher, maging saan sa Manila, na ito ang ibabahagi namin, ang Sunday Gospel o kaya Daily Gospel. Dahil nandyan tayo sa ilalim ng simbahang Katolika. So yan ang ating laging daladala sa ating mga sa aming paghayo. So sa ating pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, sa Ebanghelyo ni San Juan, inilarawan o isinasalarawan niya kung bakit nagalit ang Panginoong Hesus
sa mga taong ginawang public market ang templo. Natin makita na sinalaula ng mga tao noon ang templo. Kung buti pasabot, sinalaula, nagkalat ang iba't ibang uri ng mga corruption, mga magnanakaw, madaling salita, maruming-marumi ang templo. O kumbaga sa atong salita, dialogue ay hugaw kayo ang templo. Kaya hugaw-hugawan nila, kaya nila tahura ang simbahan o ang templo, naa sila gihimon nilang palengke. Kung tanaw na itong palengke, talaga namang perting hugaw kung atong tanawon sa atong ilarawan kung sa itsura sa palengke. So gubot kayo mo nang hugaw kayo ka gilimpyo sa atong Panginoon Kristo. Nilinis ng Panginoon ang templo. So sa atong paksa karon, duha ka pangutana o dalawang tanong ang aking itatanong, at ito yung aking pinakadibisyon sa ating pag-uusapan na topic para sa ating lahat karon, no? Karong hapuna. So una, katanungan, bakit kailangan linisin ang templo ng Dios? No? Nganong kinahanglan nga limpyon ang templo sa Dios? Muna'y unang pangutana. Ang ikaduha, sa ating buhay espiritual, paano linisin ang templo ng Dios? Dalawa. Unang division, ang una, bakit kailangan linisin ang templo ng Diyos? Ang ikaduha, sa ating espiritual, paano linisin ang templo ng Diyos? O sa atong espirituhanong kinabuhi, unsaon na to ang paglimpyo sa templo sa Diyos. So unang division, reason why the temple of God must be cleansed. Mga dahilan kung bakit lilinisin ang templo ng Diyos o mga hinungdan nga nung limpyohon ang templo sa Diyos. Una, ang templo ay lugar na simbahan. Amen? Because the temple is the place of worship, no, lugar ng pagsamba ng mga tao. Kaya nga limpyohon ang limpyohon para makapagsimba ang mga tao nga matarong, maayos ang pagsimba. Kaya pagkagubot kayo sa pagsimba na lang ng mga tao, huwag ka ng halimbawa, sa paglalarawan, sa loob ng simbahan na mismo ang mga nagtitinda, hindi lang sa gawas. Ang sabi doon, sa loob na. No? Sa loob. Di suod na, kumbaga sa panimalay, nasa suod, naninda. Grabe, no? Kagubot. Mo, sagol-sagol na dito, na ay nagtitindag mga utanon siguro, isda, karne, sa pamanya, naapod ang mga money changer, no? Na ay nagtindang baka, kabaw, unsa pa man. Pero yung gubuta, no? Sa paglalarawan na atong pagbasa. So, gilimpyo sa atong Panginoon. Nganong limpyohon? The reason why temple of God must be cleansed ay tungod kay ang simbahan o ang templo ay maong lugar nga ato ta musimba. Amen. So kinahanglan jud nga tahuro nato ang simbahan. Amen po ba? Sa Roma 12:1 sabi doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. O pinakita dito sa pagbasa nato sa Roma 12:1, nakita ang atong mga kaugalingon ay muadtog yun para bilang handog, at ito ang sabi nga ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Amen. So, ang pagsamba, hindi pwedeng sumamba na wala ka doon. No? Yung naghandog tayo ay ori pa rin ang pagsamba. So, sa ating kapatahunan, mayroong lugar na inilaan ang Diyos para doon nato o doon siya ating katagpuin, doon natin siya kausapin, doon tayo sa Kanya ay sasamba. Amen. Sambahin ang dakilang pangalan ng Diyos, walang iba, si El Shaddai. Amen. So yun, sa kapanahonan nila noon at maging ngayon sa ating kapanahon na may mga lugar na doon ta sa samba, pareho na lang yan eh. Nilaan ng Diyos ang lugar ng tahanan ng pamilya ninyo dire, bunhan pamilya, na kung saan ari ang lugar din hinapita nato sambahon o simbahon ng Diyos. Ini nga itong gibuhat
ang ginagawa natin ay pagsamba natin sa Dios. Naniwala ba kayo na kaning atong gibuhat ay pagsamba sa Dios? Amen. 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 So, may nilaan ang Panginoong Diyos. Pinahintulutan niya o gitugutan niya ang mga lugar, maging ang mga balay para adto ta musimba. Pag nilagay niya yan, ibig sabihin pag halimbawa dito nilagay niya ang gawain dito, siya ang naglalagay niyan, hindi tao. Ginamit lang ang tao para magkaroon ng gawain, pero ang Diyos ang kumikilos para magkaroon ng lugar na kung saan doon natin siya sasambahin. Amen. 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 So yan, no, kinahanglan nga sa atong pagsimba ay tahuro nato ang templo ng lugar na kung saan adto ta mo simba. Ang ikaduha, because the temple is a place of fellowship. Buti pasabot, hindi lang pagsamba, kundi ay lugar na pagtitipon. Amen? Amen. Ang templo ay lugar ng pagtitipon, nandoon ang mga magkakapatiran upang magsama-sama, nagkakasiyahan, nagkukwentuhan, bonding time, ganyan. Hindi lang sumamba, kundi nagsasama-sama doon at nagtitipon-tipon para lalong mapapalapit ang bawat isa. Amen? Dahil sabi doon sa Hebrews 10:25, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon nakikita natin malapit na o nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So nandoon yung sinasabi na ang lugar na ito ay lugar na kung saan ipinahintulot ng Diyos upang tayo o taga rito sa inyo ay magsama-sama upang siya ay sambahin, at hindi lang kundi tayo ay nandito para magkaroon ng lalong kumbaga sa mapalapit sa isa't isa, yung pagtitipon, nagbibigay ng kalakasan. Paano ba nagbibigay ng kalakasan? Na nakasabot ba mo kung saan paghatag og kakusog sa bawat isa kanato kapag naata din kay ba mo? Alam nyo kung paano tayo nagbibigay ng kalakasan sa pamamagitan ng ating mga sharing sa bawat isa. Halimbawa ikaw, nagkakasakit, sinishare mo kung paano ka pinagaling ng Diyos. Amen po ba? Sa ating pagsama-sama, nagkukwentuhan, nagtitipon tayo. Kaya nga, meron tayong part na sharing the good news. Ibig sabihin yung nagpapatotoo tayo. Mabuting balita na mula sa Diyos kung paano tayo pinagpala. Answered prayer ako. Ipinalangin ako ni Brother John, answered prayer ako. Nanalangin ako ng ito, humingi ako ng ganito, humingi ako ng bahay at lupa, answered prayer ako. Yan, nagbibigay ng lakas yan. Pwede pala akong gumaling. Sabi naman ng isa, 4 na buwan ang githatag ka na ako, sa doktor nga ako ko rin mabuhi. Pero nasayop siya, kaya nga naman, duha na katoy kapin, pamanggapon ko mamatay. Ano ba, no? Makura itong makapaminaw nga na ay sakit po, pwede pa di ay nga maayo ko. Nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Kaya nga, sabi doon, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. No? Palakasin. No? Kaya nagbibigay tayo ng kalakasan sa pamamagitan ng ating mga patutuo sa ating mga sharing. Kaya mahalaga na may sharing tayo. Kaya dapat kayo dito, may sharing din. No, kahit kaunti, dalawa. Hindi naman yung ang uban pong gawain nga, gabi sa magpatutuo, halos tanan, usa-usa. Maubos na, mahurot ng oras para sa preacher. Hindi naman yun. Kailangan may part lang doon na baga sa gamitin natin ng nasa tama, right system ang natin sa gawain. No? Kasi nasa tamang sistema, maging maayos ang lahat. Yung ang uban kay, sino pa? Ang MC, mamugos. Why mo? Ikaw sister, manudlo na hinoon. Napugos. So hindi maganda yung ganun para sa akin. Ang pagsishare natin ay kusang loob yan na ikaw ay nagpatuto. Hindi yung pugson. Waka maoning mga usahay ang MC. Kaya usahay, mamugos man hinoon. Pag di gani sila mo tindog para mag-share, tawag na ang preacher, patindog na. Sige, kung wala, doon na tayo sa salita ng Diyos. Ang uban kay padili-dili, di ko mauko. Pag nakagunit nagtili ko o microphone, di naman nabuhian.
Kapi na sa kaoras ka magsulti. Uy, ang imsi magkabuang na sa di naman ni di na muhunong ni. No, amen, amen. Mo amen ang preacher pero wa gyud ka dungog nang patuto padayon gapon. Ya, grabe ra kay mo patuto kay detalyado. Basta tanang paglihok, no? Ang papagtotoo, shortcut lang 'yan, no? Shortcut lang ba na kung paano ka pinagaling? Ako pinagaling ng Diyos, salamat sa Kanya. Okay na 'yon. Hindi yung dito ko, nagkasakit ko, nagpa-check up ko, pag-abot, nadagma ko na anak. Jesus na unsa naman. Detalyado. Tagang kay mga ikot-ikot na nahurot ang oras nga way hinungdan. So kinahanglan gyud nga iayos nato ang atong gawain din, no, sa pamagitan ng tinatawag ko nga tamang sistema. Pareho din sa atong pibasa na ang templo ay hindi ayos ang pangangasiwa ng mga tao na pinagkatiwala ang mga siwa. Dahil sigurado sa simbahan may mga nangangasiwa, di ba? May mga nangangasiwa sa simbahan. Walang taong walang simbahan na walang nangangasiwa. Meron. Dito, di ba, meron nangangasiwa sa inyo dito. Sila Nanay Narsing at iba pa mga anak. So, ganyan sa bawat simbahan meron nangangasiwa. So sa ating ulitin ko sa ngano nga ang simbahan o ang templo ay dapat limpyohon tungod kay ang templo o simbahan ay lugar ng pagtitipon, no? Pagtitipon sa mga lingkod ng Diyos o mga taong nanalig o may pagsalig sa atong Panginoong Jesucristo. Amen po ba? O ang ikatulo, nganong limpyohon because the temple is the presence of God, no? Ang templo ay ang presensya ng Diyos. Kamahalaga ito dahil ang tinutukoy dito ay walang ibang templo, hindi na yung templong bato, kundi ang atong templo, ang templo ng Diyos na walang lain, ang atong mga sarili, ang ating kaugalingon. Ito na yon, no? Because the temple is the presence of God, o ang templo o sa templo nananahan ang Diyos. Amen? Amen. Asa man ni makita sa unang Korinto, kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Amen. Amen. So tayo ay templo ng Diyos na dapat limpyohon. Amen. So ulitin ko, ang tinutukoy dito ay ang templo na walang iba kundi ang ating mga katawan o ating mga sarili. Sa Biblia, 3 templo ang nababanggit, no? Ang templo, walain ang bato nga atong pagasimbahan, ang lugar nga kung saan kinatagpo natin ng Diyos, kinakausap natin ng Diyos, bahay dalanginan, no? Ang simbahan. Ang ikaduhang templo, walain ang atong Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So para makasabot mo atong balikan kung ano ang atong Panginoong Kristo ang ingon kong ikaduhang templo, no? Sa atong pagbasa diingon dire sa talata saan ba to? Ito sa talata 18. Dahil dito'y tinanong niya sa mga Hudyo, anong tanda ang may bibigay mo upang patunayan may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo lang sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Amen? Amen. Ano yung katawan niya? Ito tinutukoy na templo ng ang kanyang katawan na walang iba ay mamamatay siya at pagkalipas ng 3 araw ay muling mabanhaw o mabubuhay. Amen. Amen po ba? Amen. So yun ang tinutukoy dito na templo, no? Tinutukoy na pangalawang templo. At ang pangatlong templo ay kita. Amen po ba? Amen. So, sabi dito, o
Ulitin ko, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. So, kailangan pala bilang tayo ay ang templo ng Diyos, no? Ang ating katawan ay ating iingatan. Amen. Iingatan natin at huwag nating salaulain. Na katulad ng pagsalaula na inalarawan, na sinalaula ang simbahan na nandiyan na pinuparan ng mga magnanakaw, mga mandaraya, no? Nandiyan na mamalit ng pera at iba-iba pa, nagtitinda ng mga hayop. Sinalaula. Ano ito? Naglalarawan yan sa ating buhay din. Pwede nating ilarawan niya na ang atin pong mga sarili ay hindi dapat salaulain bilang templo ng Diyos. Paano ba nasalaula ang ating mga sarili? Pag tinambakan mo ng mga basura. Amen. Ano yung basura? Yung mga kasalanan na atong mga gihimo sa kada oras o kada adlaw. Nga balik-balik taghimo mga kasalanan. So, maipon ang mga kasalanan diri sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. So, matatambak dyan ang basura. So, anong tawag dyan? Sinalaula mo ang templo ng Diyos. Amen po ba? Sinalaula mo ang templo ng Diyos at ito'y hindi makapanahan ang Espiritu ng Diyos dahil ang katawan natin ang tahanan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. So, dumako tayo sa pangalawang dibisyon na akong gipangutana kanina, paano linisin ang templo ng Diyos. Mga hakbang o steps to become cleansed in our spiritual temple. Unang hakbang, mga kapatid ko sa Panginoon, inaagi sa pagbabad nato sa mga pulong sa Diyos. Amen? Amen. Through our strong desire to obey the will of God. Amen? Yung kalooban ng Diyos, yung desire ng ating puso, malimpyo ang templo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagmimithi na na makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So, through our desire, or strong desire to obey the will of God, ito yung una. No, kailangan, paano natin masunod ang salita ng Diyos? Yung desire natin, na pagmimiti natin na talagang naningkamot ka nga makasunod ka sa kabubuton sa Diyos, ano ang dapat mong gawin? Kinahanglan nga magbabad ka. Magbabad ka sa mga salita ng Diyos. Pag sinabing nagbabad ka, di mo absent sa mga gawain ng Panginoon. Di mo absent na tungod kay na kay lakaw, tungod kay na negosyo, ano pa man, unahon na to ang Diyos. Amen. Niingon bitaw ko sa uban. Nga nung uban? Pinigpangutanan mo, asa man si sister? Tuay gilakaw ba? Tuwa sa syudad, tuwa sa Tagbilaran. Nga nung karon mga adlawan nilakad nga, naamay gawain. Kadagang adlaw na niagi, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Gihurot ang tibok simana. Ang adlaw na gawain, halimbawa kani adlaw Huwebes, giapil. Ang dapat gawin, pag-araw na ng gawain ng Diyos, ilaan mo na ang iyong sarili sa araw na yan na para sa Diyos. Amen? Hindi ka na magbagdoy-bagdoy o saan ka pa man pupunta. No? Nakapokus ka na, yung isipan mo para kay Lord sa araw na ito, kay Lord ako. Amen? Amen. Sabi nga, ulitin ko naman yung kanta. Alam niyo ba yung kanta? Di kita may pagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso. Sabi pa, ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa. Grabe! Pero asa? Tuan, naglaroy-laroy. Giunang pamamasyal. Asa man? Atuan nagsumba. Imbes na sumimba, nagsumba.
dito sa usa ka lugar sa Tinago ay sa Dawis atong miaging tuig wa pa ang kuriko nga pamabot aning kalibutana. Ya. Kuan man. Na ako'y gatong impiji. Pag abot na ako doon sa balay, niingon dahil itong kagias balay. Brad, maghuwat ta kay wa pa sila. Asa man na sila? Tuwa, nagsumba. Wa ba niyo maagi dito? O tuwa bitong puno ka itong kuanda? Katong covered court dito, puno. O, mao to sila. Sus, iuna ang sumba, pero ang pagsimba, nawahi. So, pangalawa na lang ang Diyos sa ating buhay? Hindi. Dapat, first siya. Priority siya. Pinakauna siya. Pinaka-the best ang dapat gawin natin para sa Kanya. Amen? Para ano? Para malimpyo ang atong kinabuhi. Sa espirituhanong kinabuhi, malimpyo ta. Amen po ba? So nandoon yung strong desire na masunod mo ang kalooban ng Diyos at ang dapat mong gawin, magbabad ka sa mga salita ng Diyos. Patuloy kang nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lang dito porket may gawain. Ako noon, kahit ngayon, nakikinig pa ako ng mga ibang mga salita ng Diyos. Mga pulong sa Diyos. Nakikinig pa sa mga talk ng ating punong lingkod. Nakikinig ng mga music ng espirituhanon. Amen. Nagwo-worship. Para nga naman, para tuluyang mabago ang atong kinabuhi kung padayon tang malimpyo sa mga pulong sa Diyos, sa mga salita sa Diyos. Kaya maunay mo limpyo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa atong mga kasing-kasing kung saan natambakan ng karumihan. Amen. Amen. Natatambakan ng karumihan. Ano man, ulitin ko yung mga sala na pabalik-balik ta o himo. Amen po ba? So kinahanglan yun ibabad. Kaya nga naman, maunay makatangtang sa buling. Kang imong purol, ang imong t-shirt, o di ganin na imong ibabad, o sa kasimana ni mong gisulog, na di mo ibabad sa paglaba sa detergent, wala, baho kayo na, gapon mas kisaw ni mo, kuan-kuan mo, babad man nimo sa tubig nga may detergent. Musamot og kabaho na, hay-hay nimo, nga di pa, wa pa sa init. No? Di malimpyo. Kalibo ka, nga nung nilagom man nga akong t-shirt. Kadugay, puti kayo ng t-shirt. Kadugay, sige maglaba. Lagom naman hinoon ng t-shirt. Yung nilagom. Wah, man good malimpyo. Kaysa to'y maglaba ka, kuso-kuso na yun, wa ibabad sa sabong panlaba. So mahalaga yan na pag naglaba ka, kinahanglan ibabad mo sa amen, mausad na paglimpyo sa atong espirituhanong kinabuhi. Amen. Paglinis na ating espiritual na buhay, dapat nakababad tayo sa mga salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So yun mga kapatid ko sa Panginoon, paano linisin ang templo na sa Diyos? Through our strong desire to be the will of God. Amen po ba? Kaya nga naman, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niyan. Yun ang sabi nga sa ating binasa sa unang Korinto 3:17. Ang ikaduha, through our strong discipline, no? Sa pamagitan ng malakas o lakas ng ating pagdisiplina sa ating sarili. Amen po ba? So kaakibat o kasama sa atong kinabuhi, sa ating buhay, ang disiplina sa pagbago ng ating buhay espiritual ay kasama ang disiplin. Napakahalaga ang disiplin sa anumang bagay sa atong kinabuhi. Napaka-importante ang madisiplina ang iyong sarili. Tayo, ikaw mismo ang magdisiplina sa imong kaugalingon. Kaya nga naman, gahi kay nag-uwa ang imong kaugalingon. Imong tudluan nga moadto ta sa gawain, musupak na siya usahay. Sa kinahanglan disiplin, no? O sa may bato sa pagdisiplina, disiplinahon mo ang imong kaugalingon na unsa man di masunod ang kagustuhan mo, ang kanang imong kaugaling kagustuhan. Kaya ang atong himong termi, atong mga kaugaling kagustuhan ang masunod.
Amen. Dili ko maturon. Ana dayon ba? Ha? Di ko maminaw ron. Bahala. Diba? Ang dapat ati disiplina. Sabi nga, naalala ko, di nyo siguro naabutan ang panahon ni dating President Marcos, no? Disiplina ang kailangan para sa kaunlad ng bayan. Di ba? Disiplina talaga. Tanawa ang mga tao nga way disiplina. Pero hugawa ang mga lugar-lugar na kanaglaba, sige, way disiplina eh. No? Sa ating kinabuhi nga espirituhan ng kinahanglan ang disiplina. Amen. Pag disiplinado ka, hindi ka basta-basta mo uban-uban sa mga tao nga makakalibutanon. Sa makamundong bagay, mga makamundong tao. Kapag nasa gawain ka ng Panginoon, tinanggap mo na si Lord Jesus at gusto mong mabago ang buhay mo, hindi ka nasasama sa mga barkada-barkada na alam mo, makakasira yan. O pwede kang sumama, kinahanglan nga lang ligon ka sa iyong pagsalig sa Diyos. Matibay ka sa iyong pananalig na sa pagsama mo, hindi ka matangay muli sa kanila. Amen po. Basta may pasabot na dapat ikaw ang makatangay sa kanila, na madala mo sila sa gawain ng Panginoon. Amen. So kung ikaw gusto mo talagang mabago, mulikay ka na lang. Kay nga naman, kay unsa gani ang imong ubanan, maingon sa kadto. Di ba? Muuban ka sa mga chismoso ka na. Muuban ka sa mga gastador ka, may mukhang gastador. Muuban ka sa mga palahubog ka. Muuban ka sa mga sugarol ka. Ha? Pero, muuban ka ina naman, muuban ka sa kanila, kinahanglan, sila ang madala mo, matangay mo. O, sugarol sila, o, uban ka. Ikaw ang makadala, sa sunod, di na sila magsugal. Nga naman, ari na sila musugal sa Diyos. Amen. Magsugal sila, pero isusugal na lang kinabuhi diri sa gawain ni Isaday. Amen po ba? So, mga nayangan na itong buhaton. So, maglikay ta nga, kinahanglan yun nga, kita ang makaakay, dili kay kita ang makaakay. Kaya tingalig, naana ka sa gawain, mabalik ka sa dati. Ang tawagan, backslide yan. Magbabackslide. Kaya, banda huli, wala ka nang gana mo atin sa gawain. Wala ka nang gana maminaw sa pulong sa Diyos. Ano man, nagbalik ka na sa dati mo. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mo na ako lalabs ngayon. Bago ka na ngayon lalabs. No, hindi mo na ako lalabs ngayon. Bago ka na. Hindi ka na katulad ng dati. No? Hindi na tayo katulad ng dati. Kaya naman, nawa ng kainit. At to perting inita sa imong damdamin, sa iyong kaugalingon nga gusto mo, ang desire ng imong kaugalingon sa imong puso na makapagsimba ka, makahatag ka, kalipay sa Diyos, na malulugod ang Diyos sa iyo. Subalit ka na nakaygana. Kaningon ng Panginoon, di ka na katulad ng dati. Amen? Amen. Nausab ka na karon. Tanawa ng imong katupad. Waba na mausap. Maunang yapon, gwapa o gwapo. So yan, no? Mga kapatid ko sa Panginoon, sa pamamagitan ng disiplina, napakahalaga, nakapa-importante yan sa atong kinabuhi nga. Pananglit, pag may disiplina, isang tao, ganito yan eh. Namamasyal. Pagdating mo sa isang lugar, aba, daming ukay-ukay. No? Daming ukay-ukay. Ang ganda ng mga ukay-ukay. Nakita mo ngayon, dahil nga mura lang naman, bibili ka na. Ang budget mo naman, hindi naman dapat para doon. Ang pera mo, nakabudget na sa gastusin mo. Kaya lang nawala ang disiplina mo. Dahil nga nakita mo maganda, minsan lang ito, binili mo, di bali nang mangutang ka sa susunod para sa ibang gastusin mo. Kaya nawala ang disiplina mo. So ang tunay na may disiplina ka, pagpipigil sa sarili. Amen? Kaya nga, magpipigilan mo yung sarili mo, huwag kang sumama dyan. Kaya manginom na lang tuba, tagsa kagalon, kuyaw kayo, kaya magwandag-wandag. Ay, lagsa, apil diha. Ay, apil diha sa mga baili-baili din ha. Okay, panguyaban lang ka diha. Oh, may pagpipigil ka sa sarili. Ngayon, para lang ako sa Diyos.
Di ba? Para kay Lord. Ganyan, dapat ang nasa ating isipan. Amen po ba? Amen. So yun, no? Through our strong discipline in life. Kailangan yun na disiplinado ta. Maski sa unsa man butang nining kalibutan na, kinahanglan na ang disiplina. Para unsa man na malimpyo ng husto ang atong espirituhanong kinabuhi. Amen? Malinis ang templo ng Diyos, nawaylain ang atong mga tagsa-tagsa ka kaugalingon. Amen? Ang pangatlo, through our repentance and turning away from our sins. No, muna yung ngayon natin buhat. Muna yung panghuli. No? Through our repentance and turning away from our sins. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Muna ni resulta ng disiplina. Kapag may disiplina ka, ang resulta ang resulta ay magsisisi ka, maghinulsol ka sa imong mga sala. Amen. Maghinulsol ka o ang imong desisyon tatalikdan na nimo ang imong mga kasalanang ipamuhat. Di kay padayon pagyapon. Ang kadaghanan, ang iba, marami sa mga tao na sige nagpangumpisal. Lord, patawarin mo ako, mumpisal sa pare, iriguman, mudawat og kalawat, pero balik yapon dito sa iyang gihimuag sala. Patuloy-tuloy pa rin na nagpapakasala. Ang gusto ng Diyos na tumalikod na tayo sa kasalanan na dati nating ginagawa. Sabi nung isa kong kaibigan, paano ba ako makatalikod yan? Yan ang nagbibigay sa akin ng budget para sa pamilya ko. Dato, matang babae. Ang yaman ng babae, sinusuportahan pati ang buong pamilya. Kaya kahit na pabalik-balik siya, naghinulsol siyang sala, pero mabalik yapon. Kaya nga naman, dito man ko numukuha ang mga budget. Ang akong hipag, ganyan. Dinala siya sa gawain, naakay ko siya sa gawain. Sabi ng aking asawa, sabi niya, mabutit naakay mo yung aking kapatid. Naakay ko yan, 1 taon. Panay dalo sa gawain. Pero pagkatapos ng 1 taon, nawagtang, nawala na siya, hindi na dumadalo. So isang araw dumating sa aming bahay. Sabi ko, Ditse, bakit di ka na dumadalo sa gawain? Ang sagot, kasi nakakahiya. Mauwaw ko no siya sa Ginoo. Mauwaw siya sa Dios. Ngano mauwaw man ka? Nakakahiya kasi. Kasi di ko kayang iwanan na magpataya ng mga looting, yung swertres, o mga ending. Di kaya daw niya maiwanan. Kaya nga naman, wak mo siya lalaing trabaho. O sabi, pasabutan na, kapag tao ngayon huwag pagsalig sa Diyos. Kaya ang taong na ay pagtuo o pagsalig sa Diyos, andam nga biyaan ang tanan nga butang nga magda sa kanya sa gitawag nato kasalanan, andam nga biyaan to para lang makasunod sa kalooban sa Diyos. Amen. Andam na isakripisyo ang tanan. At may tiwala, may pagsalig nga di pasagdan sa Diyos. Amen. Mabay trabaho ka nga makuanan. Di ba? Nga mo to nga ako na lang pong ipasagdan mo na life is a choice. No? Ang kaligtasan ay pagpili rin. Salvation is a choice. Binigay ng Diyos ang Panginoon ang kaligtasan sa bawat isa, pero nasa iyo kung dawato na nimong kaligtasan ngayong gihatag nga libre. Amen. Amen. Niligtas ta, nining kalibutanan, niligtas ta, naluwas ta sa pagkagikan sa di maayong kahimtang, ngadto sa maayong kahimtang, pero di na nimo dawaton, di jud ka maluwas. Amen. Amen. Buti pasabot, di mo kayang iwan ang mga kasalanan na dati mo nang ginagawa. Patuloy ka pa rin namumuhay sa kasalanan. Pabalik-balik lang sa simbahan, pabalik-balik lang kumpisal sa pare, pero di yun bago ang kinabuhi. Amen. Sabi nga, ang sabi, para ka lang batingaw. Para ka lang batingaw. Ano yun, tumataginting, pero walang, ano yun, sabot pa sa kampana dong sa.
So, mo na butang ipasabot mga igsoon ka sa Panginoon sa Kristo, pinaagi sa atong paghinulsol o pagtalikod sa mga sala, mga malimpyo ta. Dahil sabi sa Mark 1:14-15, pagkatapos dakpin si Juan si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang pag-ari sa Diyos. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Naniwala ba kayo? Ito ba kayo sa mayong balita, mayong pulong sa Diyos? So kung naniwala ka, ato ning sundon. O sa giingon din sa una, ha? Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. So kung naniwala ta, nituo ta, ngayon magsimula na tayong magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Amen po ba? So, yan mga kapatid ko sa Panginoon. So, tayo ay nililinis ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. So, kailangan lang na tayo po ay patuloy na dumalo sa gawain ng Panginoon. Amen? Liting ko, ang ating paksa ngayon ay nabubuo sa dalawang dibisyon. Amen po ba? Dalawang dibisyon. Ang unang dibisyon, why the temple of God must be cleansed, o ang dahilan kung bakit nilinisin ang templo ng Diyos. Ang una ay ang templo ay lugar na simbahan. Amen? Because the temple is the place of worship. Ang ikaduha, ang templo ay lugar ng pagtapok-tapok o pagtitipon. Ang ikatulo, ang templo ay presensya ng Diyos. At ang templong ito tinutukoy nga ang atong mga kaugalingon. O ikaduhang dibisyon, paano limpyuhon ang templo sa Diyos? Ang hakbang ay una, through our strong desire to obey the will of God, o sa pinaagi sa kinakusgan na musama ning desire sa binisaya, no? Sa minimithi, no? Pagmimithi na mabag-o ang atong kinabuhi o magmimithi na makasunod ta sa kabubuton sa Dios. Amen po ba? Ang ikaduha, to our strong discipline o lig-on nga pagdisiplina sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Ang ikatulo, through our repentance and turning away from our sins, o sa pamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. Amen po ba? Maghinursol at magtumalikod sa atong mga nahimong pagkakasala. So, tumayo na po tayo mga kaigsunan ko sa Panginoon sa Kristo. Itiyong ninyo ang inyong mga mata, ang inyong mga mata, ipikit at itaas ang inyong mga kamay. Sa oras nito, ay damhin natin ang presensya ng